Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sara Duterte, puro puna at panglalait, wala naman nagagawa para sa ating bayan. Mabuti pa itong Administrasyong Marcos. Kahit imposibleng gawing 20 pesos ang bigas, ito ginagawa ng paraan. Grabe mga kabunyog, masyadong bitter itong si Sara. Anyway, ano po ba ang sinabi nitong si Sara? At tila inggit na inggit ito sa ginawa ng Administrasyong Marcos. Ito mga kabunyog, panoorin po natin ito. Lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin, pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. One last question. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Yan mga kabunyog, ito po ngayon ang sinabi ni Sara Duterte sa 20 pesos na bigas na programa ni PBBM na imbis na tumulong na lang sa ating gobyerno kung paano mababawasan ang paghihirap ng ating mamamayan. Ito, ngawa ng awa. Puro salita, wala naman ginagawa, naturingan pa naman na vice-presidente, pero ito, inuuna mo pa ang kapakanan ng iyong mga kaalyado at ng iyong tatay, na imbis na tumulong at pagsilbihan ang mamamayan, puro kapuna. Kaya tama itong sinabi ng namumuno ng Departamento ng Agrikultura, na, imbis na magsalita ng masasakit na puna, bakit hindi na lang si Sara tumulong sa gobyerno at gawin ang kanyang trabaho bilang ikalawang pangulo? Anyway, ito mga kabunyog, panoorin po natin itong sinabi ni Francisco Chu Laurel Jr. Sa totoo lang, medyo masama ang loob ko doon sa kanyang sinabi at I think I speak with in behalf of the DA family dahil medyo yung mga kasama ko dito medyo na-disappoint din talaga sa statement na panghayop yung ibibenta naming bigas at 20 pesos. I think medyo masakit yun at may pride din naman kami at we're trying to do our best to do the job that yung aming mandato, and part of it is giving the best quality rice that we can process for the consumers. So sana na lang imbis na bumatikos ang ating Vice Presidente, who I deeply respect, ay sana tumulong na lang sa aming programang ito para sa lahat naman ng mamamayan nito. Yan Sara, narinig mo naman ang sinabi ng Sekretary ng Agrikultura na magtrabaho na lang itong si Sara kaysa sa manglait at mangpuna. Grabe Sara, mahiya ka naman, magtrabaho ka kaya, wag yung puna ka ng puna. Kaya nakapagtataka talaga kung bakit mataas ang trust rating mo ngayon. Wala ka naman ginagawa para sa bayan. Ano ba ang ginawa mo nitong nakaraang linggo? Nandoon ka sa The Hague, inaasikaso mo ang iyong tatay na imbis na magtrabaho ka. Habang ang Administrasyong Marcos, ito tratrabaho para kahit kunti maibsan ang paghihirap ng ating mamamayan. Anyway, ito po ang malala mga kabunyog dito sa presko ni Attorney Claire Castro. Dito binunyag ang panibagong fake news hinggil sa binibentang 20 pesos na bigas ng gobyerno. Dito po ipinapakalat na naman ng mga bayaran na trolls ni Nadigong ang fake news na bulok raw ang bigas na binibinta ni na PBBM. Grabe naman ito mga kabunyog, gagawin ng mga Duterte, masira lang ang gobyernong ito. Hindi na nga nakakatulong sa bayan, maninira pa. Anyway, ito mga kabunyog, panoorin po natin itong presko ni Attorney Claire Castro. Okay, katulad po nung binanggit ko sa inyo kahapon na meron po kaming pasabi na mag-ingat po na malamang ay may manabotahe sa proyekto pong ito ng Pangulo patungkol po sa 20 pesos per kilo or kada kilo ng bigas. Baka ang sinabi po natin ay baka meron na namang mga fake news peddlers na gumamit at pakita na ang mga bigas na ibebenta ay panghayop. Dahil yun po ang sinabi ng Vice Presidente.
At para patunayan malamang ang sinasabi ng Vice Presidente ay nagkalat na naman ang mga fake news peddlers. Ingatan po natin ito dahil muli sasabihin po natin ang ibebenta na bigas ay yung halagang 33 pesos kada kilo. Ito po yung regular na ibinebenta sa ngayon. Meron po tayong nakitang isang vlog or na post. Panoorin po natin ito. Yung pinakasimula po nito. So, ito po, habang po hinintay natin yung video na maipalabas. Okay. Ang ibig daw sabihin nito ay parang nguyain nyo, inyo na yan. Pinapakita po yung halaga na 20 pesos na ang pinapakita sa taong bayan ay ito, ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Unang-una po, that's fake news. Disinformation. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po, na pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang cheque. Para sa mga keyboard warriors. So dito po mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ay yun sa mga authorized outlets. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita, wala pang nakikitang bigas na ibebenta, pinipintasan na. Pinipintasan na panghayop. Sinabi na rin po ni Secretary Laurel ang pagkadismaya niya sa statement na ito ng Vice Presidente. So muli, tandaan po natin mga kababayan ko, ang kagustuhan po ng Pangulo ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Huwag po natin hayaan ang mga ganitong klase ng pananalita ay makasira, hindi lamang sa Pangulo, kung hindi sa buong bansa. Hindi pa po nagro-roll out itong mga ibebentang bigas. Hintayin na lang po natin kapag po natapos na po yung guidelines at nailabas na po ito at saka natin mapapakita kung ano ba ang magiging resulta para sa mga kababayan natin, lalo na pagka nasa laylayan ng lipunan. Secretary. Okay. Tapos na po yung tanungan natin kanina. Binanggit ko lamang po ang mga videos na ito na mag-ingat po tayo. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps. Magandang tanghali para sa bagong Pilipinas. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong naging pahayag ng palasyo dito sa sinabi ni Sara at sa pagpapakalat ng fake news ng mga bayarang trolls ng mga Duterte. Dito mga kabunyog, makikita natin kung sino ba talaga ang nagtratrabaho ng tapat sa ating bayan at kung sino naman ang panay-panira at gustong pabagsakin ang ating gobyerno. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.